Si Aurel ay isang batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya kung saan lahat ng tao ay may biyaya mula sa kanilang diyosa sa anyo ng isang class. Ang class na ito ang magtatakda kung ano ang magiging trabaho o papel nila paglaki at ibinubunyag ito sa kanila kapag sila ay tumuntong sa edad na 10. Ngayon ang malaking araw ni Aurel, kakaselebre lang niya ng ika-10 kaarawan at malapit na siyang bigyan ng bagong class. Excited ang kanyang mga magulang at kapatid, iniisip kung anong astig na class ang makukuha ni Aurel. Pero si Aurel mismo, parang wala lang sa kanya ang buong sistema. Pagkatapos magagahan, agad silang tumungo sa simbahan kung saan naghihintay ang pari sa harap ng altar. Isa-isa niyang tinatawag ang mga bata para sabihin kung anong class ang itatalaga sa kanila, may naging panday, may naging chef. Sabi ng kapatid ni Aurel, kadalasan daw ay naaapektuhan ng class ng mga magulang ang class ng anak. Kaya malamang, makakakuha si Aurel ng sobrang cool na class. Pagdating ng turn ni Aurel, lumapit siya sa pari. Nagsimula ng magbulungan ng mga tao, sabik na malaman kung anong legendary class ang makukuha ng batang ito, anak kasi siya ng isang sword saint at isang archmage. Pati ang pari, mukhang excited din. Pero nang idikit ng pari ang kamay sa noo ni Aurel, naguluhan siya, walang nangyari. Tumingin siya kay Aurel na may lungkot sa mata at sinabi, pasensya na, anak, wala kang class. Lumipas ang ilang araw, sinubukan ng mga magulang ni Aurel na pasayahin siya. Sabi nila, hindi niya kailangang mag-alala sa trabaho, pwede naman siyang tumira sa basement nila habang buhay. Pero hindi naman talaga problema ni Aurel ang sarili niya. Sinabi niya sa pamilya niya na hindi siya malungkot. Matagal na siyang nagsasanay sa sining ng espada mula pagkabata. Araw-araw niyang pinapanday ang kanyang kakayahan. Oo, mas madali sana kung nakuha niya ang swordsman class, pero kahit wala siya nito, kaya niyang harapin ang mundo gamit ang matinding training na nakuha niya mula sa kanyang sobrang lakas na nanay. Nakahinga ng maluwag ang pamilya niya. Umalis si Aurel para mag-isa at magmuni-muni, pero nakarinig siya ng ingay mula sa training ground. Doon, nakita niya ang dalawang lalaki na nagsasanay ng espada. Kahit medyo mahina ang basic skills nila, dahil lang sa pagkakaroon ng swordsman class, nagmumukha na silang magaling. Napansin siya ng dalawa at tinanong kung bakit siya nandoon. Sagot ni Aurel, nandito ako para mag-ensayo. Napatawa ang dalawa. Sabi nila, ang isang taong walang class ay hindi raw pwedeng makipagsabayan sa isang tunay na swordsman. Pinakita pa nila ang galing nila sa pamamagitan ng pagsasagupaan gamit ang kanilang mga espada. Pero si Aurel, hindi man lang na-impress. Tinanong pa niya kung gusto ba nilang makipag-spar sa kanya. Akala ng mga lalaki, nagbibiro lang si Aurel. Pero pumayag din sila sa laban. Bago pa magsimula, tinanong muna siya ng isa kung meron ba siyang divine protection. Sa mundo nila, kahit wala kang class, ipinanganak ka pa rin na may ganitong proteksyon, parang invisible shield na nagpoprotekta sa katawan. Pero pwede itong maubos o mabasag kung masyadong malakas ang kalaban. Tumanggaw si Aurel, senyales na meron nga siya. Ibig sabihin, pwede nang sumeryoso ang kalaban nang hindi nag-aalala na mapatay siya. Pero sabi ni Aurel, hindi niya kailangan ng divine protection para lang talunin ang mga batang gaya nila. Napaikon ng lalaki at umatake agad, buong lakas ang pagbuga ng espada. Madali lang na iparada ni Aurel ang atake, na ikinagulat ng kalaban. Nagsimula itong magwala at sunod-sunod ang mga palo, pero lahat ng atake ay nablock o naiwasan ni Aurel. Nang makitang wala siyang laban, sumugod na rin ang kaibigan niya mula sa likod para tulungan siya. Pero mabilis si Aurel, nakaiwas agad. Narealize ni Aurel, kumpara sa nanay niya, wala pang sinabi ang mga batang ito. Kaya naisip niyang mas masaya kung 2-on-1 ang laban. Sumugod siya, at isang pommel strike lang sa baba, bagsak agad ang isa. Yung isa naman, nadapa sa kaibigan niya at natumba rin. Pareho silang nagreklamo, parang mga batang tauna na umiiyak dahil hindi patas. Biglang may pumasok na pulang buhok na lalaki sa ring. Sinigawan niya ang dalawa, pinatahimik, at sinabing kung totoong battlefield to, patay na sila. Hindi kilala ni Aurel ang bagong dating, pero mukhang kilala siya nito. Lumapit ito diretso kay Aurel at hinamon siya sa isang duelo. Ayon sa kanya, natalo lang daw ni Aurel ang dalawang iyon dahil may minanang talento mula sa nanay niyang si Sword Saint. Pero dahil isa siyang walang class, hindi raw siya kailanman makakatapat sa isang may class at may tamang training. Ipinakilala ng pulang buhok ang sarili niya bilang anak ni Captain Evans, ang pinuno ng mga tanod sa nayon. Biglang naalala ni Aurel ang kapitan, yung lalaking minsang humingi ng tulong sa nanay niya. Pero hindi man lang magkamukha ang anak at ang rugged na kapitan na nakita niya noon. Naglabas ng sama ng loob ang lalaki, bakit daw laging si Aurel lang ang kinikilalang malakas, gayong magaling din naman ang tatay niya.
Kaya para patunayan kung sino talaga ang mas angat na pamilya, lalabanan niya si Aurel. Pumwesto na silang dalawa, at nagsimula na ang laban. Agad umatake ang pulang buhok na lalaki, sinusubukang tapusin ang laban sa isang malakas na hampas. Pero si Aurel, sanay na sa pagsasanay kasama ang kanyang nanay, kaya sobrang solid ng depensa niya. Mabilis ang galawan ng dalawa habang naglalaban sa training ground, parang kidlat sa bilis, na ikinagulat ng dalawang pasaway na nakahandusay sa gilid. Napansin ni Aurel na kahit mas malakas ang pulang buhok kaysa sa dalawang nauna, ginagamit niya ang galit sa pakikipaglaban, kaya nagiging pabigla-bigla ang galaw niya. Hinanap ni Aurel ang tamang pagkakataon para umatake, pero handa ang kalaban, ginamit nito ang espesyal niyang aerial slash. Naipangharang ni Aurel ang una, pero tumama ang pangalawa sa dibdib niya, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Nabigla si Aurel at tinanong kung anong klaseng galawan yun. Sagot ng pulang buhok, isa yang skill na hindi matututunan ng isang walang class. Lumipas ang ilang araw mula nang matalo si Aurel, pero may bagong apoy na nagliyab sa puso niya. Pumunta siya sa gubat dala ang espada, at nagsimulang mag-ensayo mag-isa sa isang dummy target. Paulit-ulit siyang sumubok hanggang sa wakas, nagawa niyang ulitin ang twin slash na tumalo sa kanya noon. Pero bago pa siya makapagdiwang, may goblin na biglang sumulpat mula sa mga damuhan. Hindi ito naging problema, lumingon si Aurel at pinakawalan ang kanyang bagong twin slash technique. Bagsak agad ang goblin. Excited si Aurel sa bagong natutunan niyang galaw, pero biglang may malakas na ungol mula sa kaibuturan ng gubat. Umuga ang paligid, at kinilabutan si Aurel. Agad niyang naisip na tumakbo pabalik sa nayon para tawagin ang mga bantay. Pero narinig niya ang sigaw ng isang bata, napahinto siya. Narealize niyang baka nasa panganib ang bata, at baka huli na kung hintayin pa ang mga bantay. Kaya nagdesisyon siya na mismo ang pupunta. Tahimik siyang naglakad sa gubat, hanggang sa nakita niya ang isang sugatang bata, ang pulang buhok na lalaki na tumalo sa kanya noon. Bagbog na bagbog ito, duguan, pero hawak pa rin ang espada habang nakatapat sa isang dambuhalang hobgoblin. Kahit si Aurel, hindi pa nakakita ng ganito sa totoong buhay, hindi kasi lumalapit ang mga ito sa nayon. Nag-isip si Aurel kung tatakbo ba siya para humingi ng tulong. Hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin ang halimaw. Pero alam niyang mamamatay ang pulang buhok kung iiwan niya ito. Sa huli, nagdesisyon si Aurel. Palihim siyang lumapit sa likod ng hobgoblin. At bago pa nito may tuloy ang pag-atake, pinakawala ni Aurel ang matinding twin strike, tumagos ito sa katawan ng halimaw, at bumagsak ito agad. Nagulat ang pulang buhok na lalaki nang makita ang hobgoblin na nakabulagta sa lupa. Pero higit pa roon, mas nagulat siya sa ginawa ni Aurel, isang teknik na natutunan lang niya matapos ang taon-taong pagsasanay at tulong ng kanyang class. Inabot ni Aurel ng banal na tubig ang lalaki para sa kanyang paggaling. Agad siyang tinanong kung paano niya nagawa ang ganoong atake. Sagot ni Aurel, wala itong kinalaman sa pagkakaroon ng class. Basta may sapat kang bilis, lakas, at kasanayan, pwede mong matutunan ang teknik. Ipinaliwanag niya na matapos siyang matalo sa twin slash noon, inaral niya ito ng mabuti at paulit-ulit na nagsanay para maunawaan ang mga batayang galaw. Ngayon, kaya na niyang baguhin ang teknik ayon sa gusto niya. Hindi pa rin kumbinsido ang pulang buhok, kaya hinamon niya si Aurel sa isang laban. Tinanggap naman ito ni Aurel ng walang pag-aalinlangan. Tumayo silang magkatapat at sabay na gumamit ng kani-kanilang teknik. Laking gulat ng pulang buhok, hindi lang naipangharang ni Aurel ang kanyang slash, kundi nadagdagan pa ito ng ikatlong hampas na tumama sa kanya at nagpabagsak sa lupa. Galit na galit ang anak ni Kapitan Evans, pero ipinaliwanag ni Aurel na hindi siya nakatali sa mga skill na may hangganan. Ang tanging limitasyon niya ay ang kanyang lakas at galing. Kaya kung sapat ang kakayahan niya, pwede siyang magdagdag ng kahit ilang slash. Tumayo muli ang pulang buhok at muling nakipaglaban. Pero muli siyang tinamaan ng mas malakas na ikatlong slash, at bumagsak na naman. Tinanggap ni Aurel ang panalo at tahimik na lumakad palayo. Lumipas ang 5 taon mula sa araw na iyon. Ngayon, handa na si Aurel sa kanyang paglalakbay patungong Brea, ang kaharian na kilala sa kahusayan sa espada. Dito rin nag-training ang kanyang ina at si Kapitan Evans. Gusto ni Aurel na maging pinakamahusay tulad nila. Sa kanyang paglalakbay, nakasama niya ang ilang estranghero, 2 sa kanila ay mga bihasang swordsman. Ang lalaki ay may barbarian class, habang ang babae ay kilala sa kanyang dual-wielding class. Pareho nilang layunin na hasain pa ang kanilang kakayahan sa Brea, pero hindi sila magkasundo at palaging nagtatalo. Sinaway sila ng driver ng karwahe, sinabing pare-pareho lang silang pupunta sa iisang lugar. Pero ang lalaki, mayabang at mapangmata sa babae, gusto pa siyang pauwiin sa kusina. Bago pa lumala ang pagtatalo, sumigaw ang driver, maghanda kayo ng espada, may paparating na gulo. Kalma lang na tumingin si Aurel sa harapan at nakita ang isang grupo ng mga orc kasama ang dambuhalang pinuno nila, nakaharang sa daan,
halatang hindi sila papayag ang makalampas ng buhay. Dalawa sa mga bata sa karwahe ang natakot at humingi ng tulong sa barbarian na kasama nila. Pero ang barbarian, totoo sa kanyang pangalan, ay duwag at makasarili. Sabi niya, hindi ko ilalagay ang buhay ko sa alanganin para sa iba, sabay talon mula sa karwahe at tumakbo palayo. Sumunod ang babae, sabay sabing, sa mundong to, kanya-kanya tayo. Nag-alala ang driver ng karwahe, iniisip kung kaya ba niyang takasan ang mga orc kasama ang mga pasahero. Pero bago pa siya makakilos, tahimik na bumaba si Arel mula sa karwahe at nagsimulang lumapit sa mga halimaw. Sinabihan siya ng driver, umatras ka na, tumakbo ka, pero hindi siya pinansin ni Arel. Bigla siyang sumugod sa unang orc at tinaga ito sa puso. Nabigla ang driver sa bilis at tumpak ng galaw ni Arel. Gumamit si Arel ng instant movement, parang nawawala at biglang lumilitaw sa harap ng mga orc, isa-isang pinabagsak. Pero sa kasamaang palad, napalibutan siya ng mga orc mula sa lahat ng direksyon. Hindi na niya magamit ang dash technique niya. Pero laking gulat ng driver nang gamitin ni Arel ang isang legendary move, ang Blade Dance. Umiikot siya ng mabilis, sabay tagas sa lahat ng kalaban sa paligid. Hindi makapaniwala ang driver. Paano niya nagawa yun? Ang Blade Dance ay teknik na ginagamit lang ng mga swordsman na may Sword Princess class, at kadalasan, babae lang ang may ganitong class. Pero si Arel, hindi nagpapakulong sa mga ganitong paniniwala. Para sa kanya, ang galing ay hindi nakabase sa kasarian. Sumugod siya sa pinuno ng mga orc, umiwas sa mga atake nito, sabay talon sa ibabaw at binaon ng espada sa bungo ng halimaw. Bagsak agad ang pinuno. Bumalik si Arel sa karwahe, tahimik na sinabi sa driver, tuloy na tayo sa Brea. Isa sa mga bata ang nagtanong, anong class mo? Sagot ni Arel, wala akong class. Nabigla ang lahat. Naalala niya ang 5 taon na nakalipas, nung ipinakita niya sa nanay niya ang bagong twin blade technique na natutunan niya. Akala ng nanay niya, guni-guni lang yun. Pero nang sabihin ni Arel na tinatrain niya ang sarili para maulit ang kahit anong teknik na makita niya, sobrang tuwa ng nanay niya. Nangako itong ituturo sa kanya ang lahat ng teknik ng Sword Princess class. Balik sa kasalukuyan, nagising si Arel sa boses ng driver. Nakarating na tayo sa Briasta, ang lupain ng mga espada. Bumaba si Arel mula sa karwahe at nakita ang town center na punong-puno ng mga taong may espada sa baywang. Tinanong niya ang driver kung isa ba itong advanced level swordsman. Sa una, sinabi ng driver na isa lang siyang karaniwang tagahatid. Pero alam ni Arel, hindi basta-basta ang taong kayang makapansin ng mga galaw na ginawa niya kanina. Sa huli, umamin ng driver na galing siya sa Holy Knights class, isang mataas na uri ng swordsman. Pero dahil sa sobrang dami na ng laban na naranasan niya, minsan gusto lang niyang magpahinga at magkunwaring simpleng driver. Napansin ng Holy Knight na mukhang unang beses ni Arel sa lungsod. Sinabi niya na kailangan munang makahanap si Arel ng guild, dahil kung wala siya nito, hindi siya makakasali sa mga tournament. Sa lungsod na ito, ang pakikipaglaban at panalo sa mga laban ang pangunahing paraan para patunayan ang galing at kumita ng pera. Sagot ni Arel, hindi siya interesado sa pera, ang gusto niya ay makalaban ang pinakamalakas na swordsman na meron ang lugar na ito. Binalaan siya ng driver na mag-ingat sa mga guild na parang kumpanya, yung sobrang toxic at parang sinisipsip ang kaluluwa mo, hindi sa magandang paraan. Pagkasabi nito, tumalikod na ang driver at umalis. Naglakad si Arel papasok sa lungsod, pinagmamasdan ang mga tao na nag-aalok ng guild, naghahanap ng bagong miyembro, at mga swordsman na pumipila para sa mas magagaling na guild. Sa daan, nabangga niya ang isang babaeng blonde, si Lilia, na agad na kumapit sa kanya na parang walang ulo sa sobrang kapit. Ipinakilala ni Lilia ang sarili bilang miyembro ng isang sikat na guild at gusto niyang sumali si Arel. Pero naging maingat si Arel, mukhang desperado si Lilia sa pagkuha ng miyembro, kaya tinanggihan niya ito. Hindi siya tumigil, paulit-ulit siyang kinukulit si Arel na sumali. Pero si Arel, hindi basta-basta nagpapadala, hindi siya marupok. Tinanong ni Arel kung ano ang pinakamalakas na guild sa lungsod. Napilitan si Lilia na sagutin, ang Shadowblade Guild daw ang isa sa pinakamalakas ngayon, dahil meron itong 8 klase ng swordsman. Humingi si Arel ng direksyon at agad na tumungo sa guild. Sa daan, pinigilan siya ng gwardya at itinuro ang reception area para sa pagsusulit. Pagdating doon, nakita niya ang mahabang pila ng mga bagitong swordsman na umaasang makapasok sa sikat na guild. Na-excite si Arel, iniisip kung anong klaseng malalakas na tao ang makakalaban niya. Pero nang dumating na ang turn niya para magparehistro, pinagtawanan siya ng receptionist. Wala kang class, hindi ka pwedeng sumali sa trial, sabi nito. Ayon sa patakaran, tanging mga may advanced swordsman class lang ang pwedeng mag-apply. Sinabi ni Arel na sigurado siyang kaya niyang pumasa sa trial. Pero tumanggi pa rin ang receptionist na irehistro siya. Malungkot na siyang aalis sana nang biglang pumasok ang 3 ranked swordsman sa hall, agad silang tinanggap na parang mga celebrity. Hindi naman gaanong interesado si Arel sa mga pa-showbiz na eksena, kaya agad siyang tumungo sa ibang guild. Pero isa-isa siyang tinanggihan, lahat dahil wala siyang class. Pagod na siya, kaya bumalik siya sa syudad at inilabas ang sulat na iniabot ng kanyang ina.
Sabi nito, hanapin niya ang dating guild ng nanay niya, siguradong tutulungan siya ng mga ito. Napaisip si Aurel, alam kaya ng nanay niya na ganito kahirap ang magiging simula niya. Pero kahit ganon, nagpapasalamat pa rin siya. Bago pa niya mabasa ang sulat, biglang sumulpot ulit si Lilia, ang blonde na babae, at kumapit na naman sa kanya. Handa pa rin kaming tanggapin ka, sabi niya, pero tumanggi ulit si Aurel. Halos magmakaawa na si Lilia, kahit charity na lang. Sumali ka na. Sabay turo sa isang magarang guildhouse. Amin yan, dagdag niya. Nagulat si Aurel. Hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang headquarters nila. Paliwanag ni Lilia, ang guild namin, Dragon Fang, dati, pinakamalakas sa buong bansa. Pero ngayon, bagsak na kami. Gusto kong ibalik ang dating galing nito. Biglang may kumislap sa alaala ni Aurel. Naalala niya ang kwento ng nanay niya tungkol sa dating leader ng guild, isang dual-wielding swordsman na pinangalanan ng Dragon Fang mula sa kanyang espesyal na teknik. Agad niyang binuksan ang sulat para hanapin ang pangalan ng guild, at tama nga, ito ang tinutukoy ng nanay niya. Nagdesisyon si Aurel na sumama kay Lilia. Tuwa na tuwa si Lilia. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaking lasing, nakahiga sa sofa, may isang braso na lang. Sinabi nito kay Aurel, umalis ka na. Wala nang pag-asa ang guild na to, sabay lakad palayo. Sabi ni Lilia, tatay ko yan. Dati siyang pangalawang pinakamalakas na swordsman sa syudad. Pero mula nang mawalan siya ng braso, hindi na siya bumalik sa dati. Nagulat si Lilia nang sabihin ni Aurel, gusto kong sumali sa guild nyo. Napasigaw siya sa tuwa, agad siyang gumawa ng kasunduan, pinapirma si Aurel, at kinuha ang papel pabalik. Habang binabasa niya ito, napansin niya ang isang bagay. Bakit blanco ang class column mo? Sagot ni Aurel, wala kasi akong class. Biglang nagalit si Lilia, hinugot ang espada at sinabing akala niya ay isa siyang advanced class swordsman dahil ang hirap niyang kumbansihin. Pero bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, bumukas ang pinto at pumasok ang isang pulang buhok na babae, isang magandang mandirigma na ang pangalan ay Rie. Agad na tumakbo si Lilia papunta kay Rie, umiiyak at sinabing niloko siya ng isang classless na lalaki para mapasali sa guild. Napalingon si Rie kay Aurel, at nagulat. Hindi ko akalaing makikita-kita rito, sabi niya. Naguluhan si Aurel at tinanong kung paano siya kilala ni Rie. Nagulat si Rie, magka-village tayo. Nag-training tayo noon. Hindi pa rin niya maalala, pero sa wakas, na-realize ni Aurel na ang pulang buhok na batang lalaki na ilang beses niyang nakalaban noon, ay hindi pala lalaki, babae pala. Alam din ni Lilia ang kwento. Tinanong niya si Rie kung si Aurel ba talaga ang classless na mandirigmang tumalo sa kanya noon. Akala niya, alamat lang ang kwento. Pero si Rie, hindi pa rin nakaka-move on sa pagkatalo niya noon. Kaya agad siyang humamon ng laban. Nagsimula ang laban. Ginamit agad ni Rie ang twin slash technique. Akala ni Aurel, kaya niya itong salagin. Pero laking gulat niya, tumagos ang mga slash ni Rie sa kanyang depensa at tumama sa dibdib niya. Naguluhan si Aurel. Ipinaliwanag ni Rie na meron siyang power swordsman class. Kaya niyang gumamit ng espada na 5 beses na mas mabigat kaysa sa normal, ibig sabihin, 5 beses din ang lakas ng bawat hampas niya. Namangha si Aurel, kahit mabigat ang espada, napanatili pa rin ni Rie ang bilis niya. Pero para kay Aurel, wala pa rin iyon sa bilis niya. Sa susunod na atake ni Rie, gumamit si Aurel ng after image technique, nagpakita ng ilusyon ng sarili niya, kaya nalito si Rie. Lumitaw si Aurel sa likod niya at tinamaan siya sa likod. Sinubukan ulit ni Rie, pero ganoon pa rin ang nangyari. Hindi siya makapaniwala, ang teknik na ginagamit ni Aurel ay para lang sa mga pinaka-advanced na swordsman. Pero alam ni Aurel na sobrang tibay ni Rie, hindi sapat ang normal na atake para talunin siya. Alam din ito ni Rie, kaya sinubukan niyang tapusin ang laban gamit ang mabibigat na hampas. Pero ginamit ni Aurel ang signature counter ng kanyang ina, isang teknik na tumapos sa laban at napaluhod si Rie. Tapos na ang laban. Nagbago ang ugali ni Lilia, ngayon, masaya na siyang tanggapin si Aurel sa kanilang guild. Pero agad niyang sinabi ang totoo, lubog sa utang ang guild nila. Para makabangon, kailangan nilang sumali sa mga tournament bilang 3 miyembro laban sa ibang guild na may 5 miyembro kada team. Pero si Aurel, hindi natakot. Sa halip, na-excite siya sa posibilidad na makalaban ng mga malalakas na mandirigma. Sabik siyang hasain pa ang kanyang kakayahan. Kinabukasan, nagising si Aurel sa sarili niyang kwarto, sa bagong kama na ngayon ay pag-aari na niya. Medyo matagal bago niya maalala ang lahat ng nangyari simula nang dumating siya sa lugar na ito. Ngayon, bahagi na siya ng parehong legendary guild kung saan dating kasapi ang kanyang ina, isang malaking bagay para sa kanya. Kaya't nagpasya siyang hindi siya dapat bumaigo, at gagawin niya muli itong dakila. Pagkatapos magayos, pumunta siya sa living room kung saan gising na sina Lilia at Rie, nag-uusap sa tabi ng apoy tungkol sa paparating na tournament. Agad siyang isinama ni Lilia sa usapan, sinabing magsisimula na ang tournament sa susunod na linggo. Dahil 3 na sila ngayon sa
sa halip na dalawa, kwalipikado na silang sumali. Ipinaliwanag ni Lilia na magiging sobrang hirap ito dahil elimination style ang format, isang laban kada round, isa-isa ang harapan. Karamihan sa mga guild ay may 5 miyembro, kaya malaking disadvantage ang meron lang silang 3. Ibig sabihin, kailangan nilang talunin ang higit sa isang kalaban bawat isa para lang makalagpas sa unang round. Pero optimistiko si Lilia. Sabi niya, okay pa rin ito dahil dalawa sa kanila ay B-rank swordsman. Hanggat hindi sila makakalaban ng ranked swordsman, pantay lang ang laban. Medyo bago pa si Arel sa konsepto, kaya't tinanong niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga rank. Ipinaliwanag ni Lilia na may 5 rank sa kabuuan, mula D hanggang TD, kung saan ang TD ang pinakamataas. Sa buong Briastia, 20 lang ang kinikilala bilang TD rank. Ang D-rank naman ay para sa mga baguhan na ang alam lang ay kung paano hawakan ang espada. Ipinagmamalaki ni Lilia na pareho silang B-rank ni Rie. At dahil natalo ni Arel si Rie sa isang diretsong laban, ibig sabihin, B-rank din si Arel. Kaya 3 na silang B-rank swordsman, may laban sila sa unang round. Pagkatapos ng usapan, pumunta si Lilia sa kusina, habang naiwan si Arel sa kanyang mga iniisip. Paalis na si Rie nang pigilan siya ni Arel. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang mga kakayahan bilang isang power swordsman. Medyo inis pa rin si Rie sa pagkatalo niya kahapon, pero sumagot siya. Isa sa mga kakayahan niya ay ang pagpapalakas ng kanyang outer mana shield, isang proteksyon laban sa mga mahihinang atake. Napaisip si Arel kung paano niya matututunan ang ganoong teknik. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sinabi niya kay Rie na hampasin siya gamit ang espada, pero nakasuksok pa ito sa kaluban. Tumanggi si Rie, sinabing wala siyang interes, pero hinawakan ni Arel ang kamay niya, nakiusap na gawin ito. Medyo nagkamali ng intindi si Rie, akala niya may ibang motibo si Arel. Pero hindi naman siya tutol ng todo. Sabi niya, siguro magsimula muna tayo sa mas normal. Hindi gaanong nirerespeto ni Arel ang kaharap niya, napansin niyang magkaiba sila ng iniisip. Kaya agad niyang nilinaw, gusto niyang hampasin siya ni Rie para matutunan kung paano palakasin ang mana protection shield, isang teknik na sobrang epektibo lalo na kapag sabay-sabay ang kalaban. Nagulat si Rie, baliw ka na ba? Tanong niya, ang mga skill ay biyaya mula sa Diyosa, hindi yan basta natututunan. Pero si Arel, hindi na naniniwala sa mga ganoong paniniwala. Tumahimik ka na lang, sagot niya. Natutunan ko na ang twin blade slice at instant transmission kahit wala akong class. Napatahimik si Rie. Sa huli, pumayag siyang subukan ito. Pumunta sila sa training ground kung saan inabot niya ang espada kay Arel. 5 beses na mas mabigat to kaysa sa normal, babala niya. Kung wala kang brute strength skill, hindi mo to kayang iwas-iwas. Pero si Arel, tahimik lang. Kinuha ang espada, hinugot ito mula sa kaluban, at pinagalaw ng may gulat na kagaanan at ganda ng forma. Napamulagat si Rie. Paano mo nagagawa to? Wala kang class, wala kang skill. Sagot ni Arel, lahat ng natutunan ko, galing sa araw-araw na pagsasanay at dedikasyon. Kung hindi ako binigyan ng talento, babawiin ko sa sipag. Nagbago ang tingin ni Rie sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa mga sinabi niya, kinuha muli ang espada, at pumayag sa training. Pero binalaan si Arel, hindi siya magpapalambing. Tumanggaw si Arel, sinubukang mag-flirt, pero tapos na ang moment. Tinamaan siya ni Rie sa mukha gamit ang espada na nakakaluban pa. Maya-maya, dumating si Lilia sa training ground, hingal at halatang stress. Alam ko na kung sinong guild ang makakalaban natin, sabi niya. At hindi maganda ang balita. Ang kalaban nila ay walang iba kundi ang top guild, Black Blade. Pinamumunuan ito ng isang ranked swordsman na si Gio, kilala sa bansag na Viper dahil sa bangis niya sa laban. Pero si Lilia, hindi natitinag. Sa isang maapoy na talumpati, sinabi niyang gagawin nila ang lahat para talunin ang mga kandidato ng Black Blade. Tumingin siya kay Arel na nakahandusay sa lupa matapos ang matinding training kay Rie. Patay na ba yan? Tanong ni Lilia. Sagot ni Rie, special training lang to. Pero sa tingin ni Lilia, mukhang nilalabas lang ni Rie ang stress niya sa bagong recruit. Tumayo si Arel, hawak ang tiyan. Gutuom na ako, reklamo niya. Ang dami kong natanggap na palo. Lumipas ang 1 linggo ng matinding training. Dumating na ang araw ng kompetisyon. Nagtipon ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa sa Coliseum. Namangha si Arel sa laki ng venue, parang ibang mundo. Narinig ni Lilia ang mga tao na nagsasabing Dragon Fang. Bagsak na yan. Nag-init ang ulo niya pero pinigilan siya ni Rie. Napansin ni Arel na may postahan din pala sa paligid, tinatayaan ng mga tao kung aling team ang mananalo. Sinabi ni Lilia na sa laban nila ngayon, ang odds ay 20-1. Akala ni Arel, oy, impressive yan ah. Pero sinigawan siya ni Lilia, tumahimik ka nga. Ibig sabihin yan, walang naniniwala na mananalo tayo laban sa Black Blade Guild. Pero sa kabila ng lahat, pwede rin itong maging lihim na pagkakataon. Kapag nanalo sila, pwede silang kumita ng napakalaking halaga mula sa isang laban lang. Sinubukan ni Rie na pakalmayan si Lilia,
siya, pero masyado na itong ganado, may apoy na sa mga mata niya. Sabi ni Lilia, kailangan nating manalo sa laban na to. Dahil kapag natalo tayo, tapos na ang guild. At para masigurong yayaman sila pagkatapos ng laban, inamin niyang kumuha siya ng loan at ginawang collateral ang mismong guild house. Kapag nanalo tayo, magbabago ang buhay natin. Wala nang tatawag sa atin na yung dating magaling pero ngayon basag na guild. Tinanong ni Rie, paano kung matalo tayo? Sagot ni Lilia, edi tapos na rin naman lahat. Wala na tayong guild, wala na tayong bahay. Kaya wala na ring saysay ang matalo. Biglang may tumawag kay Lilia, isang lalaking may presensyang nakakainis. Si Gio, ang leader ng Black Blade Guild. Agad siyang nagsimulang manginsulto. Ipinagmalaki niyang siya ang nagmanyobra para ang unang laban ay mismong sa pagitan ng kanilang mga guild. Madali lang to para sa amin, sabi ni Gio. At habang nananalo kami, tuluyan na naming buburahin ang huling apoy ng guild niyong dati ay kinakatakutan. Pero may dagdag pa siyang pang-aasar. Kung sakaling manalo kayo, ibig sabihin kayo na ang pinakamahusay. Pero mangyayari lang yun kung matatalo nyo ang A-ranked swordsman namin. E may classless kayong kasama, good luck na lang. Tumawa siya sa sarili niyang plano at iniwan silang tatlo. Pagpasok nila sa arena, napansin ni Aurel na hindi kasama si Gio sa lineup ng mga lalaban. Mas tataas ba ang tsansa natin? Tanong niya. Pero sagot ni Rie, wala rin. Lahat ng miyembro nila ay rank. At mukhang mas agresibo pa ang lineup nila ngayon. Dumating na ang oras ng laban. Ipinakilala ng announcer ang unang kalahok mula sa Black Blade, isang green-haired na lalaki na may fencer class. Mayabang itong nagdeklara, ako na ang tatapos sa buong team nyo. Nagulat ang commentator nang makita kung sino ang unang lalaban mula sa Dragonfang, si Aurel, ang classless swordsman. Hindi interesado ang fencer boy. Walang saysay kung gaano kabilas kung talunin ang isang walang class, sabi niya. Pero sige na nga, para makalaban ko na agad yung mga babae. Nagsimula ang laban. Sa loob lang ng ilang segundo, sumugod ang fencer at tinaga si Aurel sa dibdib, nagulat ang lahat sa bilis ng kanyang galaw. Habang nag-aalala si Lilia para kay Aurel, sinabi ni Rie na tumingin siyang mabuti, hindi si Aurel ang tinamaan, kundi ang anino lang niya. Nagulat ang fencer, pero hindi siya natakot. Muli siyang lumingon at sumugod, pero ang tinamaan niya ay isa pang after image. Napagtanto ng fencer na hindi magiging mabilis ang laban gaya ng inaasahan niya. Napalibutan siya ng mga imahe ni Aurel, pero hindi siya nagpaapekto, balak niyang gamitin ang bilis niya para tagayin silang lahat. Sumugod ang mga after image ng sabay-sabay. Tinaga ng fencer ang lahat, pero sa huli, tinamaan siya ng tunay na Aurel mula sa likod. Nakagawa si Aurel ng tatlong after image, isang teknik na sobrang hirap gawin. Bumagsak ang fencer sa lupa. Tapos na ang laban. Sabi ni Aurel, ang nanay ko, nakakapag-practice gamit ang 5 imahe ng sabay-sabay, at iyon, easy mode pa lang niya. Nagulat ang commentator. Sumigaw ang mga tao sa tuwa para sa classless na mandirigma. Napagtanto ni Aurel na kahit ginamit niya ang parehong teknik ng fencer, mas pino ang kanya, kaya kailangan pa niyang paghusayin ito. Ang susunod na laban ni Aurel ay kontra sa isang dual wielder na sunod-sunod ang mga atake. Pero naipangharang ni Aurel ang lahat, at gamit ang twin slash technique, napabagsak niya ang kalaban. Dalawa na ang natatalo. Ang pangatlong kalaban ay isang reverse grip dagger wielder, mas maingat sa galaw, gamit ang martial arts kasabay ng kanyang espada. Pero hindi rin ito umubra, masyadong mabilis si Aurel. Ginamit niya ulit ang after image technique at tinapos ang laban mula sa likod. Parehong nagulat sina Rie at Lilia. Tatlong A-ranked swordsman ang natalo ni Aurel, at parang hindi man lang siya napagod. Napuno si Lilia ng pag-asa, baka nga kaya nilang manalo sa laban. Ang susunod na kalaban ay mas mahirap, isang shield swordsman. Kilala ang mga ito sa tibay, at hindi makalapat ng critical hit si Aurel. Kaya't napilitan siyang gumalaw ng paikot-ikot, unti-unting pinapahina ang proteksyon ng kalaban. Sumigaw ang kalaban, hindi ka pwedeng walang class. Imposible to. Pero sagot ni Aurel, lahat ng naabot ko, galing sa puro sipag at tiyaga. Wala nang iba. Sabi ng brute kay Aurel, hindi ka makakalayo sa sipag lang kapag kalaban mo ay tunay na talento. Sabay sumugod gamit ang shield bash skill. Pero gumamit si Aurel ng isa sa mga signature technique ng kanyang ina, ang foresight. Na-predict niya ang galaw ng kalaban, sabay tinadyakan pababa ang shield. Ginamit niya ang technique na natutunan niya mula sa huling kalaban, ang martial arts fighter, at tinadyakan ang brute sa tiyan. Kinuha niya ang shield at naglakad paaban. Nagngit-ngit ang brute at sinubukang umatake, pero na-parry ito ni Aurel. Sabay dash forward at ginamit ang parehong shield bash para tapusin ang laban. Nagkagulo ang mga tao. Sinungaling yan. Hindi niya sinasabi ang tunay niyang class. Sigaw ng ilan. Kaya dinala ng mga organizer ang class ID ni Aurel sa Magic Crystal Ball at ipinakita sa lahat, live broadcast, na classless nga siya. Matapos ang gulong yun, ipinakilala ang susunod na kalaban. Iba siya sa mga nauna. Ang pangalan niya, Masumyun, isang swordsman mula sa silangan, may lahing samurai, gamit ang isang kurbadong espada na tinatawag na katana. Bago pa man bunutin ni Masumyun ang espada, naramdaman na ni Aurel ang panganib. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na to. Napansin niyang parang ahas si Masumyun, naghihintay ng tamang oras
para umatake gamit ang ultimate skill niya. Pero curious si Aurel. Lumapit siya, inilagay ang sarili sa panganib. At sa mismong sandaling pumasok siya sa range ng espada, biglang bumunot si Masumyun at umatake. Pero mas mabilis si Aurel. Nawala siya sa harap ng kalaban at lumitaw sa likod nito. Nagulat si Masumyun. Sabi ni Aurel, ikaw ang pinakamabilis na nakita ko sa syudad. Pero ang nanay ko, mas mabilis pa. Sanay na ako. At gamit ang ultimate skill ng Sword Princess, sunod-sunod niyang tinaga si Masumyun, bagsak agad ang kalaban. Nagulat ang lahat na patahimik ang buong Coliseum. Ang sinasabing pinakamahinang miyembro ng pinakamahinang guild ay nilampaso ang pinakamalalakas na mandirigma mula sa pinakamalakas na guild sa bansa. Tumungo si Aurel kina Rie at Lilia, kontento sa ideya na sapat na ang kinita nila para maipagpatuloy ang guild. Kinagabihan, pagbalik nila sa guild house, agad silang nagdiwang, may inuman, tawanan, at kasiyahan. Nagulat si Aurel nang malamang pwede nang uminom si Lilia. Matanda na ako, no, sagot ni Lilia. Kahit mukhang maliit, hindi ko pa rin matanggap na natalo mo mag-isa ang 5A-ranked swordsman ng top guild. Napaisip si Lilia, baka si Aurel na ang sagot sa pag-ahon niya mula sa kahirapan at pagiging unknown. Kaya't sinubukan niyang ligawan si Aurel. Pwede ba kitang pakasalan? Tanong niya, kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Pero si Aurel, isang tunay na sigma, diretsong tumanggi. Mas gusto ko ng katulad ni Rie, sagot niya. Namula si Rie, agad tumayo. Tigilan mo yan. Ginagamit mo lang ako para tanggihan si Lilia. Pero seryoso si Aurel. Bakit mo iniisip na niloloko kita? Tanong niya. Sagot ni Rie, noong bata pa tayo, tinawag mo akong lalaki habang nag-e-ensayo tayo. Dagdag pa niya, lahat ng nakilala ko, sinabing wala akong feminine charm. Pero si Aurel, tumingin sa kanya. Ewan ko sa kanila, pero ako, may nakikita akong dalawang malalakas na dahilan para hindi ako sumang-ayon. Napaisip si Lilia, mukhang wala talagang ideya si Rie kung ano ang tunay niyang lakas, kaya hindi siya dapat mag-alala. Kaya't sinimulan niyang haplasan ang binti ni Aurel. Pagod ka na siguro sa laban. Tere sa kwarto, bigyan kita ng masahe. Namula si Rie. Lilia, tigilan mo yung mga weird mong sinasabi. Ngumiti si Lilia. Masahe lang naman, para sa pagod na katawan. Pero laking gulat niya nang sabihin ni Aurel, mas gusto ko ng masahe mula kay Rie. Ang idea ni Aurel ng masahe. Yung bagbog sarado siya sa training ground habang sinusubukan niyang matutunan ang reinforcement magic ni Rie. Isang teknik na effortless lang sa kanya dahil sa kanyang class. Sa may balkonahe, tahimik na nanunood si Lilia. Alam kaya ni Aurel kung ano talaga ang ibig sabihin ng masahe. Bulong niya sa sarili. Dahil sa ingay sa training ground, nagising si Rod, ang ama ni Lilia. Bumaba siya, lasing pa rin, at nagreklamo sa kaguluhan. Hindi nyo kailangang ilabas ang sama ng loob sa pagkatalo kahit hindi pa nagsisimula ang tournament, aniya. Pero agad siyang sinagot ni Lilia, talo. Nanalo kami. At hindi lang basta laban, kalaban namin ang pinakamalakas na guild ngayon. Napalingon si Rod, medyo nagising sa sinabi. Siguro mga BOC rank lang ang pinadala ng Black Blade. Mga pampalubag loob. Pero mas lalo siyang nagulat nang sabihin ni Lilia, hindi. Lahat sila A-rank. At si Aurel lang ang lumaban, mag-isa niyang tinapos silang lahat. Napatingin si Rod kay Aurel, nabagbog at pagod. Ito bang batang to, ganun kalakas? Ipinagmalaki ni Lilia na tumaya siya sa laban, at dahil sa clean sweep ni Aurel, tumama siya ng malaki. Hindi lang tayo nakabayad ng utang, may pondo na tayo para sa guild. Pero hindi kumbinsido si Rod. Kung totoo ngang malakas yang bata, tiyak kukunin siya ng mas malalaking guild. Mas may pera, mas may impluensya. Huwag kang masyadong umasa. Sagot ni Lilia, hindi mo na kailangang mag-alala. Malapit na kaming ikasal ni Aurel. Kaya bound na kami habang buhay. Agad tumutol si Aurel. Wala akong balak gawin yan. Pero bigla siyang tumingin kay Rod. Oo. Makulat si Lilia, pero hindi siya taong-una na basta sumusuko. Isang malinaw na banat kay Rod. Napatingin ito kay Aurel ng masama, pero hindi nakuha ni Aurel ang pahiwatig. Tigilan mo na yung drama mo. May isa ka pang kamay, kaya mo pa ring humawak ng espada. Biglang hinawakan ni Rod si Aurel sa kwelyo. Huwag kang magsalita sa bagay na hindi mo naiintindihan, sabi niya. Ang dual-wielding swordsman na hindi na makapag-dual wield, wala nang silbi. Pero hindi umatras si Aurel. Hindi ako sang-ayon. Ako nga, walang class. Pero lumalaban pa rin. At patuloy akong umaangat. Tinulak siya ni Rod at umakyat pabalik sa taas. Agad lumapit sina Lilia at Rie kay Aurel. Ayos ka lang ba? Tanong ni Rie. Humingi ng paumanhin si Lilia sa asal ng kanyang ama, pero nagpasalamat din kay Aurel sa pagtatanggol. Sabi ni Aurel, kahit nawalan siya ng braso at matagal nang hindi lumalaban, malakas pa rin siya. Sayang lang kung hindi niya gagamitin ang lakas at karanasan niya. Tahimik siyang nag-isip, ang dami niyang pwedeng matutunan mula sa isang dating dual wielder. Nangako siya sa sarili, gagawin niya ang lahat para maibalik si Rod sa espada.
pala. Narinig ito ni Lilia. Kung gusto mong matuto ng bagong skills, subukan mong pumasok sa mga dungeon malapit sa lungsod. Naguluhan si Aurel. Ipinaliwanag ni Rie, mga kuweba sa ilalim ng lupa, puno ng monsters, traps, at panganib. Pero doon ka matututo ng tunay na laban. Isa yan sa pinakamagandang paraan para mag-level up at maghanda para sa Sword God Cup. Walang ideya si Aurel sa sinasabi ni Lilia, kaya ipinaliwanag niya na taon-taon, ang lungsod ay nagho-host ng isang prestihiyosong torneo kung saan naglalaban-laban ang pinakamagagaling na swordsman sa buong bansa para patunayan kung sino ang tunay na pinakamahusay. Agad na inilabas ni Lilia ang isang form at sinabing pwede itong puna ni Aurel kung gusto niyang sumali. Pero sa gulat ni Rie, pinunit ito ni Aurel sa harap nila. Ayaw mo bang sumali? Tanong ni Rie. Sagot ni Aurel, hindi yan tournament form. Pinapapirma niya ako sa marriage certificate. Tumawa si Lilia, test lang yun, chill ka lang. Pero si Aurel, seryoso na. Tama na ang kabaitan, sabi niya. Sabay kiniliti si Lilia sa leeg bilang biro, isang paraan para turuan siya ng leksyon sa pangungulit. Kinabukasan, nagising si Aurel at nakita si Lilia na sinusubukang gulatin siya. Pero mabilis siyang nakaiwas at tinakasan ang kalokohan ni Lilia. Mamaya, nagtungo silang lahat sa dungeon. Ipinaliwanag ni Lilia na bawat adventurer ay kailangang tumayo sa teleportation circle para makapunta sa dungeon level na gusto nila. Pero pwede ka lang mag-teleport sa mga level na napuntahan mo na dati. Sabi ni Lilia, umabot na siya sa level 12, habang si Rie ay nasa level 14. Agad na nagpahayag si Aurel na gusto niyang sumama kay Rie sa level 14. Pero sabi ni Lilia, hindi pwede, kailangan munang pisikal na makarating sa level na iyon bago ito ma-unlock. Medyo dismayado si Aurel, gusto na sana niyang lumaban agad sa pinakamalalakas na halimaw. Pero sabi ni Lilia, may shortcut siya papunta sa mas mababang level. Pumayag si Aurel, pero nang sinubukan ni Lilia na ihiwalay siya kay Rie, sinabing hindi na kailangan ng dalawang guide, agad tumanggi si Aurel. Sama si Rie, sagot niya. Pagpasok nila sa unang floor, agad silang sinalubong ng dalawang knight na may makakapal na armor. Hinugot ni Aurel ang espada at nakipaglaban sa isa, habang si Rie ay nakipagsabayan sa isa pa. Nagulat si Aurel, kahit mabibigat ang armor, mabilis gumalaw ang knight. Pero hindi siya nagpatalo. Gumamit siya ng dash step at tinaga ang ulo ng knight. Pero laking gulat niya, walang laman ang armor. Pinapagana ito ng mana ng dungeon. Nagpatuloy pa rin sa paggalaw ang knight kahit wala ng ulo. Wala silang tunay na kahinaan, sabi ni Rie. Hindi rin sila nakakaramdam ng sakit, kaya tinarget ni Aurel ang mga binti. Bumagsak ang knight. Si Rie naman, natapos na rin ang kalaban niya. Magre-regenerate yan mamaya. Kailangan na nating gumalaw, sabi niya. Bago sila tumuloy, tinanong ni Aurel si Lilia kung ano ang class niya. Fencer ako, sagot ni Lilia ng may pagmamalaki. Pwede kitang turuan kahit saan, training ground o kahit sa bahay. Pero si Aurel, hindi pa rin nagpapadala. Pass, sagot niya, sabay lakad paaban. Bago sila makapasok sa second level, may narinig silang sigaw ng tulong mula sa isang pinto. Nang lumapit sila, nakita nila ang isang lalaking duguan, nakaluhod, at humihingi ng saklolo. Iminungkahi ni Rie na dalhin ang lalaki sa ibabaw para magpagamot pero tumanggi ito. Aniya, naiwan pa raw ang mga kasama niya sa loob ng dungeon at nasaktan ng husto dahil sa isang patibong. Nakiusap siyang tulungan silang iligtas, pero si Lilia, agad naging praktikal. May bayad yan, sabi niya. Sa gulat niya, binayaran siya ng lalaki gamit ang perang napanalunan daw niya sa sugal. Habang naglalakad sila, napansin ni Aurel ang kakaiba. Sa dami ng dugo na nawala sa lalaki, imposibleng makatayo pa ito, lalo na't wala siyang ginamit na holy water. Napagtanto ni Aurel na peke ang sugat at dugo, pero pinili niyang manahimik, baka may mas interesting pang mangyari. Dinala sila ng lalaki sa isang lihim na silid. May bakas ng dugo sa sahig at isang maliit na lawa ng dugo sa gitna, kung saan may isang gintong barya. Agad na naakit si Lilia at lumapit para pulutin ito. Biglang lumitaw ang isang teleportation circle sa ilalim nila. Bitag to, sigaw ni Rie. Tumawa ang lalaki. Ang dali ng trabaho. Binayaran ako ng malaki para dito. Pero laking gulat niya, kasama rin pala siyang na-teleport. Pagdating nila sa bagong floor, napansin ni Rie na hindi pa niya ito nararating, ibig sabihin, mas mababa pa ito kaysa sa level 14. Wala pang halimaw sa paligid, pero nanginginig na ang lalaki. Sabi nila, ito na ang pinakailalim. Dito raw matatagpuan ang Sword God, biglang lumitaw sa harap nila ang isang knight na may rainbow enchanted armor. Hindi ako naniniwala sa Sword God class, sabi ni Lilia. Alamat lang yan. Pero si Aurel, alam na agad, malaking gulo ito. Agad niyang itinulak si Lilia palayo, eksaktong oras na dumating ang isang aerial slash mula sa knight, sobrang lakas, nabasag ang pader ng dungeon. Walang sinayang na oras ang knight. Sumugod ito kay Aurel. Sa huling segundo, naitaas ni Aurel ang kanyang espada para salagin ang atake. Tinulak siya sa pader, pero nakaligtas siya, salamat sa reinforcement magic training na nakuha niya mula kay Rie. Sumubok siyang umatake pabalik pero sobrang bilis ng knight. Gumamit ito ng advanced movement techniques para umiwas, pero ngumiti si Aurel. Perfect.
Tamang-tama para sa testing. Nagulat ang buong grupo. Gumamit si Aurel ng Divine Step Technique para mapalapit sa Knight at sinundan ito ng sunod-sunod na atake. Naipangharang lahat ng Knight pero napaatras ito. Bigla itong gumamit ng skill, tumaas ang gravity sa buong silid. Napaluhod si Rie at Lilia. Pero si Aurel, nanatiling nakatayo. Sanay na ako rito, bulong niya. Noong bata pa ako, ganito ang training ko kay mama. Ginamit ko lahat ng lakas ko noon para lang makatayo. Noong una siyang tinrain ng nanay niya, wala siyang nagawa sa mga atake nito. Pero ngayon, iba na ang laban. Ginamit ni Aurel ang gintong barya para i-nullify ang atake ng Sword God Knight, nagbukas ito ng maliit na puwang. At sinulit ni Aurel ang pagkakataon. Gamit ang isa sa pinakamalakas niyang teknik, ang Infinite Break, nabiyak sa pira-piraso ang Knight. Nagulat ang lahat sa silid. Uminom si Aurel ng holy water para makabawi ng lakas, at ligtas silang nakalabas ng dungeon gamit ang teleportation spell. Samantala, sa bar, muling nagiinom si Rod nang marinig niya ang usapan ng tatlong kabataang mayabang. Pinagmamalaki nilang naloko nila ang bagong miyembro ng Dragon Fang Guild at malamang, hindi na raw makakabalik ang mga ito. Lumapit si Rod at sinuntok ang mesa, wasak agad. Sabihin niyo lahat ng alam niyo, utos niya. Pero pinigilan siya ni Jorg, sabay insulto, wala kang silbi, lasenggo. Doon na-realize ni Rod, si Jorg ang may pukana. At kung totoo yun, malabo nang makaligtas si Lilia. Bagsak ang loob ni Rod. Sumugod siya kay Jorg, pero tinulak lang siya palayo, parang walang kwentang tao. Napaluhod siya sa sahig, nagdarasal na sana mailigtas pa niya ang anak. Biglang may narinig siyang boses mula sa pinto. Paglingon niya, nakita niya sina Lilia, Aurel, at Rie na papasok sa tavern, nag-uusap kung gaano sila kagutom. Nagulat si Lilia nang makita ang ama at si Jorg. Pero bago pa siya makapagsalita, niyakap siya ni Rod ng mahigpit. Salamat, Diyos ko. Ligtas ang anak ko, bulong niya. Lumapit si Rie kay Jorg. Nakuha na namin ang buong impormasyon mula sa tauhan mo. Inamin niyang ikaw ang may pukana. Pero gaya ng isang politikong sanay sa palusot, tumanggi si Jorg. Responsibilidad ng bawat isa ang kaligtasan nila sa dungeon, sagot niya. Tahimik si Aurel, pero sa loob-loob niya, may punto rin si Jorg. Sabi ni Rod, hindi ka makakalusot dito. Pero ngumisi lang si Jorg. Lasenggo ka pa rin. Basura. Sabay alis ng silid. Tahimik na napaisip si Aurel, ano pa kayang klaseng panibagong gulo ang susunod. Kung umabot ka hanggang dulo, solid ka idol. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong uploads. Salamat sa panunood, kita-kits sa next episode.